Makalipas ang 2 oras, natapos na rin ang kanilang matinding lambingan. Habang pareho pang hinihingal at pagod na pagod, tinanong ni Shen Yuan si Li Meng kung masaya na ba siya ngayon. Kahit hirap pa ring huminga, sinabi ni Li Meng na matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganitong kasiyahan. Sa narinig na iyon, biglang napaupo si Shen Yuan at tinanong si Li Meng kung nagkaroon na ba siya ng ibang nakasama noon. Tumingin si Li Meng at ipinaliwanag na siya ang unang naging kapareha nito, at kahit noong may ex-boyfriend siya, hindi sila kailanman umabot sa ganitong antas. Kasunod noon, nagmakaawa siyang huwag malaman ng kanyang ate ang nangyari dahil tiyak na magagalit ito. Sa saglit na iyon, natahimik si Shen Yuan, samantalang unti-unting nalungkot ang mukha ni Li Meng. Iniisip niyang kahit hindi man ito emotional cheating, malinaw pa rin na hindi niya pag-aari si Shen Yuan. At higit sa lahat, bayaw niya ito, kung malalaman ng kanyang ate, siguradong madudurog ito sa sama ng loob. Habang nag-aalala pa si Li Meng, biglang nagising si Professor Lee sa kabilang kwarto at agad na lumabas upang pumunta sa banyo. Nang marinig iyon, mabilis na napabangon si Li Meng. Mahina niyang nasabi na kapag lumabas ang ate niya at hindi makita si Shen Yuan sa sala, malaking gulo ang mangyayari. Tinatanong niya kung ano ang gagawin nila, ngunit nang tingnan niya si Shen Yuan, nakita niyang kalmado lang ito kaya napilitan siyang manahimik. Samantala, abala si Shen Yuan sa kanyang cellphone at iniisip na kung ikukumpara sa ilang beses niyang palihim na pumupunta sa bahay ni Sister Lee noon, napakaliit lang ng sitwasyon nila ngayon. Wala raw dapat ika-panik. Makalipas ang ilang minuto, nakahinga ng maluwag si Li Meng nang walang kumatok sa kanyang pinto. Napagtanto niyang bumalik na sa kwarto si Professor Lee at hindi nito napansing wala si Shen Yuan sa sala. Labis siyang nakahinga ng malalim dahil nakaligtas sila. Umupo si Shen Yuan at tinanong si Li Meng kung medyo parang roller coaster ba ang nangyari. Habang hawak-hawak pa ang dibdib dahil sa sobrang kaba, sinabi ni Li Meng na hindi iyon nakakatuwa, nakakatakot iyon. Sa narinig na iyon, hinaplos ni Shen Yuan ang ulo ni Li Meng at nakangiti nitong sinabi na masanay na siya, dahil malamang na magiging normal na bahagi iyon ng kanilang sitwasyon. Kinabukasan, maagang nagtungo si Shen Yuan sa kusina. Napansin siya agad ni Professor Lee na abala sa paghahanda ng kanilang almusal. Pinagsabihan niya si Shen Yuan na maghilamos muna at magsipilyo dahil handa na ang pagkain. Ngumiti si Shen Yuan at sinabi na ang bango ng niluto nito, at talagang pinaghirapan niya. Sa narinig na pagtawag niya ng baby, biglang napatigil si Professor Lee at agad niyang tinanong kung ano ang itinawag sa kanya. Nakangiti lamang si Shen Yuan at inulit na baby, saka nagtanong kung ayaw ba nito. Ipinaliwanag naman ni Professor Lee na hindi naman siya tutol, hindi lang siya sanay marinig iyon dahil ngayon lang nangyari. Lumapit si Shen Yuan, niyakap si Professor Lee mula sa likuran at hinalikan ang batok nito. Sinabi niya na marami pa itong kailangang masanay. Mabilis namang inalis ni Professor Lee ang yakap nito at sinabing masyado pang maaga para sa ganoon. Baka raw makita sila ni Li Meng at hindi maganda ang dating. Kaya pinabalik niya si Shen Yuan para mag-ayos muna. Wala nang nagawa si Shen Yuan kundi sumunod. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Shen Yuan mula sa banyo at nadatnan ang magkapatid na nagkakape. Nang makita siya ni Li Meng, agad namula ang mukha nito. Pagdaan niya, mabilis siyang pinuntahan ni Li Meng at itinuro ang toothbrush na inihanda niya. Sinabi nitong siya na ang naglagay ng toothpaste para sa kanya. Kinuha ni Shen Yuan ang toothbrush at inakbayan si Li Meng, sinasabing napakabuti ng pag-aalaga nito sa kanya bilang partner. Nagpakita si Li Meng ng malanding ekspresyon, inilabas pa ang dila, sabay sabing manyak si Shen Yuan bago siya lumabas. Napailing si Shen Yuan sa inasal nito at iniisip niyang napakaiba ng ugali ni Li Meng kumpara kagabi.
Ngunit napansin din niyang hindi man lang gumalaw ang affection meter ni Tu. Seryoso, partner lang talaga ang tingin sa kanya. Pagkatapos mag-ayos, nagtungo si Shen Yuan sa lamesa para magmeryenda. Sumabay namang kumain si Li Meng. Sa sandaling iyon, lumabas si Professor Lee mula sa kusina, hawak ang 2 baso ng tubig. Nang makita niya ang suot ni Li Meng, agad siyang nagulat at hinayla ito papasok ng kwarto habang sinasabihan na ayusin ang pananamit dahil naroon si Shen Yuan. Nakuha agad ni Li Meng ang ibig sabihin ng ate niya kaya sumunod na lamang ito. Pagdating sa kwarto, sinabi ni Professor Lee na huwag magmukhang napipilitan. Sinabi pa niya na kasalanan niyang hinayaan si Shen Yuan na mag-overnight, at mula ngayon ay hindi na iyon mauulit. Nagulat si Li Meng at agad niyang tinanong kung bakit. Sa loob-loob niya, mali ang pagkakaintindi ng ate niya, paano raw niya masasalo ang mga dapat ayusin kung hindi na pupunta si Shen Yuan. Agad niyang nilinaw sa ate na ayos lang sa kanya, hindi siya naapektuhan o naabala. Tiningnan siya ng mahinahon ni Professor Lee at tinanong kung sigurado siya. Hinawakan ni Li Meng ang kamay ng ate at sinabing hindi talaga siya nagrereklamo. Makalipas ang ilang saglit, bumalik silang dalawa sa lamesa at nagulat si Professor Lee nang makita niyang sobrang dami ng kinakain ni Shen Yuan. Natanong niya ito kung nagugutom ba ito ng husto. Sa isip ni Li Meng, malinaw ang dahilan. Kahapon pa sunod-sunod ang pagod ni Shen Yuan, una sa ate niya, tapos sa kanya. Malaki nga ang nagastos nitong enerhiya. Nagbigay ng thumbs up si Shen Yuan kay Professor Lee at pinuri ang niluto nito. Sinasabing sobrang sarap at iyon ang pinakamagandang almusal na natikman niya. Sinabi pa niyang busog na siya, at baka mamaya ay, hindi na niya natapos ang sasabihin dahil biglang tumayo si Li Meng at nagpaalam na babalik siya sa kanyang kwarto, habang namumula ang pisngi. Nakita iyon ni Professor Lee at napakunot ang noo. Iniisip niya kung bakit mukhang iba ang kilos ni Li Meng at bakit pula ang mukha nito. Naalala niyang baka nakita nitong niyakap siya ni Shen Yuan kanina sa kusina, pero kahit ganoon, hindi naman karaniwan kay Li Meng ang mag-blush. Kaya lalo siyang nagtaka. Pagsapit ng 9:30 ng umaga, nagtungo si Shen Yuan sa Jingfo Corporation. Pagdating niya sa opisina, agad niyang inutusan si Manager Jia na ipaliwanag ang mga nakasaad sa report. Sa sobrang kaba, hindi makapagsalita si Manager Jia. Nanatili siyang nakatayo, nanginginig, at hindi makatingin ng diretsyo. Seryosong sinabi ni Shen Yuan na iyon ay bahagi pa lamang ng kabuuan, at sa lakas pa lang ng numerong nakalagay doon, sapat na iyon para ipasok siya sa bilangguan. Agad na dinampot ni Manager Jia ang report. Nang mabuksan niya ito, lalo siyang nanghina sa takot. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang nauutol niyang tinanong si Shen Yuan kung hindi naman siguro ganoon kaseryoso ang lahat. Pinag-cruise ni Shen Yuan ang kanyang mga braso at malamig na nagpahayag na pag-aari niya ang kumpanyang iyon, at ninakawan siya ni Manager Jia ng pera ng sarili niyang kumpanya. Tinanong niya ito kung sa tingin ba niya ay hindi iyon seryoso, at kung dapat ba talaga siyang maging maluwag sa ganoong krimen. Sa narinig na iyon, mas lalo pang nanginig ang buong katawan ni Manager Jia sa tindi ng kaba. Nauutol niyang sinabi na kung ganoon, handa siyang gawin ang anumang kailangan para ipakita kay President Shen ang kanyang pagsuko at paghingi ng awa. Ngumiti ng bahagya si Shen Yuan at ipinaabot dito na siya at ang mga tao niyang sangkot ay kailangan ng umalis ng tuluyan sa kumpanya, at dapat niyang ailahad ang lahat ng impormasyong nalalaman niya. Natahimik si Manager Jia, nanginginig ang tuhod, mabilis ang tibok ng dibdib, at tuloy-tuloy ang pagtulo ng pawis sa kanyang pisngi. Wala siyang masabi. Habang nakatitig sa kanya, malamig na sinabi ni Shen Yuan na pumili siya, kulungan ba, o ang opsyon na ibinibigay niya. Dahil sa sobrang takot, mabilis na sumuko si Manager Jia. Sinabi niyang magsasalita siya, ay lalahad niya ang lahat,
at aalis siya sa kumpanya pagkatapos noon. At doon, inamin ni Jia Nansho ang lahat ng panloob na sekreto ng Jingfo Company. Napatungo na lang si Manager Jia habang ramdam ang matinding lungkot. Sa isip niya, matapos kunin ni President Shen ang kumpanya, hindi siya agad tinanggal dahil sa dalawang dahilan. Una, naghihintay si President Shen ng papalit na makapagpapataas ng kita ng medical center. Pangalawa, gusto nitong gamitin siya para makakuha ng impormasyon tungkol sa iba pang mga sumisipsip sa pondo ng kumpanya. Sinabihan siya ni Shen Yuan na huwag na siyang tumayo roon. Inutusan siyang ibigay ang lahat ng dokumento kay Yu Jifeng at kunin ang lahat ng papeles na sa kanya, dahil hindi na magtatabi ng kahit anong kopya si Shen Yuan. Idinagdag nitong quits na sila. At kung maaari, sana'y hindi na sila muling magkita dahil mahaba pa ang paglalakbay ng bawat isa. Pagkarinig noon, tumalikod si Manager Jia at nagsimulang lumakad papalayo. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang humanga at naisip niyang napakahusay ng estratehiya ni President Shen, bata pa ngunit tunay na may kakayahan. Pagkaalis ni Manager Jia, pumasok naman si Fu Yingqi. Agad siyang inutusan ni Shen Yuan na magsalita. Ipinakita ni Fu Yingqi ang isang unit na popahan at ipinaliwanag na noong nakaraan, sinabi ni Shen Yuan na kumuha ng lugar malapit kay Guanting. Ang unit na iyon ay wala pang 2,500 kada buwan, kasama na ang utilities at iba pang bayarin. Ngumiti si Shen Yuan at sinabing kunin na iyon. Masayang sumang-ayon si Fu Yingqi at sinabing kakausapin niya ang may-ari para mapirmahan agad ang kontrata. Pagkaalis nito, kinuha ni Shen Yuan ang kanyang cellphone at nakita niya ang sunod-sunod na mensahe mula kay Menglo. Nagtaka siya kung ano na naman ang problema nito kaya agad niya itong tinawagan. Pagkasagot, nakita niyang humahagulgol ng todo si Menglo, dahilan para mabahala siya at tanungin kung ano ang nangyari. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Shen Yuan sa bahay ni Menglo. Dumiretso siya sa kwarto nito at nadatnan niya itong nakahiga sa kama. Sinabihan niya itong naroon na siya pero hindi pa rin niya nalalaman kung anong dahilan ng pag-iyak nito, lalo na't hindi naman ito tipo ng taong umiiyak nang wala sa oras. Dahil hindi siya pinapansin ni Menglo, tumayo si Shen Yuan at naghanda ng umalis. Napansin iyon ni Menglo kaya agad siyang bumangon, hinawakan ang braso ni Shen Yuan, at pinigilan itong umalis. Nagmakaawa siyang huwag muna itong umalis, sabay yakap kay Shen Yuan habang malungkot na ipinapahayag na nitong mga nakaraan, hindi na raw lumalampas ng 1 oras ang pagwo-workout ni Shen Yuan at umaalis na agad pagkatapos. Wala ring bago na nangyayari sa fitness center, at paulit-ulit na pumasok sa isip ni Menglo kung hindi na ba talaga siya kailangan ni Shen Yuan. Sa narinig na iyon, hindi maiwasan ni Shen Yuan ang malito. Tinanong niya si Menglo kung umiiyak ba ito ng ganoon dahil lang sa bagay na iyon. Sa maamong mukha, malumanay ngunit masakit ang sinabi ni Menglo, kung naaalala pa ba ni Shen Yuan kung gaano nakatagal mula nang huli niyang marinig na tinawag siya nitong, Daddy.